Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit dulot ng COVID-19 na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang inyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmulan ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami. Panalangin ng Santo Papa Francisco sa Mahal na Birhen sa buong buwan ng Mayo at panahon ng COVID-19. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili o mahal na ina ng Diyos sa kasalukuyang nakakalungkot na sitwasyon na ang mundo ay pinaghaharian ng hirap at takot. Kami napaampun sa iyo, mahal na ina ng Diyos at amin ding ina, at nagpakupkop sa iyong pagkakandili. O Birheng Maria, itunghay mo sa amin ang mga mata mong maawain sa gitna ng pandemya ng coronavirus. Aliwin mo ang mga namimighati sa pagyaon ng kanilang mahal sa buhay. Kadalasay na ililibing ng di man lang nila nasisilayan. Samahan mo ang mga nag-aalala sa kanilang mga may sakit na mahal sa buhay, na hindi man lang nila masamahan para hindi sila mahawahan. Punuin mo ng pag-asa ang mga nabagabag sa walang katiyakang kinabukasan at bunga nito sa ekonomiya at hanap buhay. Ina ng Diyos at amin ding ina, ipanalangin mo kami sa Diyos Ama ng awa na ang laganap na bighating ito ay matapos na at muling sumilay ang kapayapaan at pag-asa. Isamo mo sa iyong mahal na anak tulad ng ginawa mo sa kasalan sa Cana, Galilea, na aliwin ang mga pamilya ng mga may sakit at mga biktima upang buksan ang kanilang mga puso sa pagtitiwala at pananalig. Ipagsanggalang mo ang mga doktor, nurse, ang mga tagapangalaga ng kalusugan at ang mga nagkukusa sa pagtulong na nasa unahan ng laban na ito, na sinusuong ang panganib maging sa kanilang buhay para sa kaligtasan ng buhay ng iba. Itaguyod mo sila sa kanilang pagpupunyagi at panatilihin mo silang malusog, malakas at mapagbigay. Manahan ka sa mga nag-aalaga sa may sakit, araw at gabi, at sa mga paring tumutulong at nagmamalasakit sa lahat dahil sa gampanin ng pagpapastol at pagsunod sa mabuting balita. Mahal na Birhen, liwanagan mo ang isipan ng mga nagsusumikap na tuklasin ng lunas para puksain ang virus na ito. Nawa ang mga namumuno ng mga bansa, taglay ang karunungan, pagmamalasakit at pagkamapabigay ay tulungan ang mga lubhang nangangailangan at bumuo ng panlipunan at pang-ekonomiyang lunas na isinasaalang-alang ang hinaharap at ang ikabubuti ng lahat. Maria na lubhang banal, pukawin mo ang aming budhi upang ang inilalaan naming malaking pondo para sa pagtuklas at paggawa ng mga mapamuksang armas ay mailaan sa makabuluhang pagtuklas kung paanong sa hinaharap ay maiwasan ng ganitong mga trahedya. Minamahal naming ina, tulungan mo kaming mapagtanto na kami ay nabibilang sa isang malaking pamilya
at kilalanin na may nagbubuklod sa amin upang sa diwa ng kapatiran at pagkakaisa, matighaw namin ang laganap na kahirapan at pangangailangan. Gawin mo kaming matatag sa pananampalataya at marubdob sa panalangin. Maria, kaaliwan ng mga nagdurusa, yapusin mo ang iyong mga nagsisiphayong anak at ipanalangin mong hanguin kami ng Diyos at palayain sa kasulukuyang salot upang manumbalik ang mapayapang takbo ng aming buhay. Sa iyo na nagniningning sa aming paglalakbay bilang pag-asa namit kaligtasan, ipinagkakatiwala namin ang aming mga sarili o maawain at maalam at matamis na Birheng Maria. Amen. Isama po natin sa ating mga panalangin ang media evangelization sponsors for the month of May 2020. Carmen Batak, PB Shane Casapaw, Charmin De Verla, Wilson Hernandez, Evangeline Vista, Catherine Marie Aquino, Ryle Joshua Ramirez, Hershey Estrada, Brendan Luis Lucido, Engineer Ed and Jinky Valencia Dinglasan and family, Mr. and Mrs. Dort and Melly Manalo and family, Miss Clarity Nunez, Engineer Eric and Mila Cortez, Mr. Christopher and Sunshine Manalo and family, Mark Angelo Cagampan, James Brian Roque, Iglesia Janice, Maria Corazon Mercado, Risa Lorraine Lingaw, Jasmine Okba, Chelsea Yang, Joanna Marie Medrano, Emmy Delara, Nora and Ton Garcia and family, Angelica Rose Di Maili, Jurist Christian Makabuhay, Leonard Alan Magpantay, Mary Jane Bayongan Lumbera and family, OFW Firenze, Italy, Land Bank of the Philippines, and Mark Julius de la Cruz. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin ang naghandog ng pamisa ngayong araw na ito. Misang pasasalamat ni na Father James Cervantes, Joren Lanting and family, Noel and Gerardine Gimpisaw, Ben and Susan Donato and family, Morny Guardiola and family, Graciano and Lisa Gonzaga and family, Conran and Leonor Dominguez, Lopez and Batitis family, Melody, Ana, Camille and family, Adonado and Juliana Manigbas, Henry, Annalyn, Stephen John Mojares, Mena Pigar and family, Glorieta Pala and family, May Edelweiss and V. Malabanan, Leodolfo and Merlita Malabanan, Maxima Kalinawan and family, Loretta and Edelberto Navarez and family, Oscar and Eufronia Lanuzga and family, Karen Magpantay and family, Mamert and Mary Abogne and family, Philemon Landig Jr. and Jeneline Landig, Linay Reyes and family, Jesse Leonardo Tayag and family, Dr. Edna Evie Gonzaga, Dindo Vanguardia and family, Evelyn Torio and family, Cecilia Malison and family, Laida Maligaya and family, Louis Angelo Cornejo, Marcos Victor Cornejo and family, Roberto Maligalig and family, Helen Lorenzo and family, Felix de Baculangan and family, Melissa Migo, Maria Ligaya Cabangon, Zenny Alan Alvin de la Cueva, at para sa kaarawan ni na Aver Pio Malabanan, Sian Alison and Manibo, Marilu Mendoza, Nicola Weisel Resillo, Maria Gabriel Orense, at para sa special intention ni na Christopher Orane, Ralph Ernesto Gonzaga, Jonel and Jamia Celestine Himpayan, Janil Jobel Galego, Estilito Rehiz, Alan Pala, John Arden Barongan, Annie Bien, Philemon and Jeneline Landig, Len and Michael Robes,
Ederon and Roblen and family, Geraldine and Gerald Aderon, Kian and Elon, at para sa kaluluwa na Nicanor and Olympia Lanting, Cesar Malihan, Reynante Labapiez, Edgardo Crisanto, Victorio Gimpisaw Sr., and Erlinda Gimpisaw, Santiago Cristina Burillo, Monina Iris Himpayan, Peter Philip Perez, Dennis Lingaw and Cristino Miranda, Emiliano Macahiya, Estrella Alforte, Lita and Lamberto Lopez, Nelson Mojica, Annabel Abacan, Vivian Saison, Rolando Torio, Emiliana Ingera, Pablito Hermenegilda Teodoro, Catalino Manuel, Amy Malilay, Fernando Binita Casas. Sa ilang saglit na lamang po ay magsisimula na po ang ating banal na misa. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa diwa po ng pagkakaisa at kagalakan dala ng pagsugo
ng ating Panginoon at pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng Pentecostes. Sama-sama tayong magpasalamat sa Diyos upang iparamdam natin ang ating pagmamahal at pagsunod sa Kanyang atas na tayo'y maging mga tagapagpahayag din ng mabuting balita ng kaligtasan. Kasama po ng intensyon ng mga nagpamisa ngayong umagang ito at mga personal nating intensyon. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang, lalo na sa maraming beses na tayo'y tumanggi na isabuhay ang diwa ng turo at aral ng ating Panginoong Hesus. Sa tuwing tayo'y tatanggi sa gawaing yan at mas pinipili nating maging makasarili at makasalanan, pagsisihan natin at ihingi ng tawad ang lahat ng mga ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa At sa inyong inyo, mga mga kapatid, kapatid, na lubha lubha akong akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa at sa aking aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos ako'y kasal, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinaglutan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, sasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa pagmakapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
pinangalan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong maganap ng 50 araw ang Pasko ng pagkabuhay. Ang mga nagkakaibang bansa ay iyong tipunin upang ang ngalan mo ay sambahin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila?" Tayo'y mga taga-Partia, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naaakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakakapagsalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon na iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon na iyong Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoon Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha, sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon na iyong baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila.
Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu ay sugurin, paandan tayong Sana ang iyong karangal ay manatili kailanman, sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu ay sugurin, paandan tayong Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni naman, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa Kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay binigyan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman,
sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Lalo na po sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng FB Live. Alam po namin, mga pari, na mas marami ang nasa kanilang mga tahanan at nakikiisa sa ating pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Pentecostes habang huling araw din po ng buwan ng Mayo, kung saan sa simpleng pamamaraan ay ipapakita natin ang pagmamahal at pagpapahalaga natin sa mahal na ina. Bumabati din po ako ng isang Happy Sunday sa akin pong kaibigan na kaklase, si Becca at ang kanyang pamilya, kina Yani, JP, Dane at sa kanyang apo na si Johan. At sa inyo pong lahat na nagbigay ng panahon para ipakita ang ating pagsamba at pagpupuri sa Diyos at pagmamahal sa mahal na Birhen. Sa pagkakataon pong ito ay hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang naging pagninilay ng mahal na Arsobispo, Archbishop Gilbert, ngayong dakilang kapistahan ng Pentecostes. Ani po niya, bunga ng muling pagkabuhay ng Panginoon, pagkatapos na siya ay umakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Ama, sinugo ang Espiritong Banal sa daigdig. Ipinadala sa gitna natin ang banal na mga aliw. Lumukob ang Espiritu Santo sa nagtitipon ng mga alagad. Tigib sila ng takot at pangamba sa maaaring mangyari sa kanila mula sa mga kamay ng mga nasa kapangyarihan noong panahong iyon. Subalit sa pagdating ng Espiritu Santo, ang takot nila ay napawi, ang pangamba nila ay naglaho. Napuspos ng bagong sigla at tapang ang kanilang buong damdamin at isipan. Tunay, ang Espiritu ay tagapagbigay ng buhay. Ang simbahan na bagong tatag ay humayo upang magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay ng Panginoon at ng masaganang awa ng Diyos. Hindi naging balakid ang pagkakaiba-iba ng wika ng mga tao, buhat sa iba't ibang bansa, sapagkat nangusap ang mga alagad sa paraang nauunawaan nila. Buhay ang Diyos, kung kaya ang kaloob niyang Espiritu ay nagbibigay buhay. Waring hininga niya ang umihip at patuloy na umiihip sa kanyang simbahang banal. Ang sambayanan na patuloy niyang pinababanal. Ang idinulot ng kasalanan ay kamatayan. Subalit sa krus, kung saan nalagutan ng hininga ang bugtong na anak ng Diyos, hinango tayo sa kamatayan. Ang paghinga ay tanda ng buhay. Ang nalagot na hininga ni Hesukristo ay sa atin idinulot upang tayo na nabuhay sa kadiliman ng kasalanan ay ibangon sa liwanag na dulot ng kanyang kapangyarihan. Naganap ito nung tayo ay binyagan.
Pinagtibay ito nung tayo ay kumpilan sa masaganang buhay na bigay ng Diyos, nakakahinga tayo ng maluwag. Buhay tayo dahil sa Diyos. Subalit sa mga lumipas na buwan, hanggang kasalukuyan, nabalot tayo ng takot at pangamba. Binalo tayo ng dilim ng takot na dala ng pandemya. Ang marami sa atin halos maglaho na ang pag-asa. Sinubok ang tatag ng ating tiwala at pananampalataya. Nasaksihan natin ang malupit na puwersa ng kamatayan sa kamay ng kaaway na di natin nakikita. Ang pinakahahanap na gamot ay di pa matuklasan. Ang maraming buhay na kinitil ay nakapanghihilakbot ang bilang. Ang buong daigdig ay nasisindak at halos di makahinga sa mga isipin at dami ng alalahanin at sa matagal na pananatili sa loob ng mga tahanan. Nagdulot ang pandemya ng isang suliraning respiratoryo o ang kahirapan sa paghinga. Nauwi ito sa malubhang karamdaman at sa kamatayan ng libu-libong mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo at iba't ibang antas ng lipunan. Pasyente at mga doktor, nurses at mga naglilingkod sa ospital, mayaman at mahirap. Walang pinipili ang sakit at kamatayan. Ang malupit na katotohanan ito ay hindi agad masugpo ng siyensya at medisina. Kulang ang kaalaman at karanasan ng tao. Tunay na nakatitigatig at nakapagpapaalaala o nakapagpapaalaala. Ano ba yun? Nakakapagpaalaala o nakapag-worry, no? Ang pakiramdam nating lahat ay parang hindi na rin tayo makahinga ng maluwag. Subalit likas sa ating mga Batanggenyo ang tapang. Ang ating kagitingan ay hindi dahil sa ating sariling kakayanan. Buo ang ating loob sapagkat ang bawat hinga natin ay nagmumula sa ating malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang ating buhay espiritual ang pinagmumula ng ating maluwag na paghinga. Utang natin ang kakayahang ito sa Espiritu Santo. Siya ay laging kapiling natin at nananahan sa atin. Ang Espiritong Banal ng Diyos ay patuloy na tumatanglaw sa banal na simbahan na kanyang sambayanang naglalakbay. Sa liwanag na kanyang taglay, kanyang binubuklod ang bawat bahagi ng kanyang komunidad. Siya ay mapagbuklod. Hangad ng Ama na laging bigkisin sa pagkakaisa tayong mga anak niya. Nagdudulot ng kabiguan at lumbay sa Diyos ang anumang pagkakawatak-watak o pagkakanya-kanya. Malaking paglabag sa kanyang magandang plano at banal na kalooban ang anumang uri ng paghahasik ng di pagkakaunawaan na nagbubunga ng alitan at pagkakahiwa-hiwalay. Subalit ang pag-ibig ng Diyos ay likas na mapagbuklod. Sa ilalim ng gabay ng kanyang Espiritu, ipaubaya at ipagkatiwala natin sa Kanya na tayo ay Kanyang akayin sa nagkakaisang diwa patungo sa nagkakaisang pagkilos at paggawa. Ang ating pagdadamayan sa mga dumating na hamon, ang pagputok ng Bulkang Taal noong Enero, ang pandemya na dumapo noong Marso at ngayon ay patuloy pa rin nating kinakaharap, ay nagbibigay din sa atin ng maraming pagkakataon na tayo ay magtulungan, magdamayan at magbigayan sa anumang pamamaraan at maaabot ng ating makakayanan. Ang Espiritu ng Diyos ay nagbubunsod sa atin tungo sa paglilingkod. Ang taglay nating buhay, tibay ng loob at pagkakaisa bilang sambayanang tinawag ng Diyos.
ay nagsusugo sa atin sa isang misyon. Dahil sa ating tapang, hindi tayo mananatiling nakalugmok. Dahil sa ating pag-ibig, tayo ay patuloy na nabubuklod. Dahil sa ating tinanggap na buhay na kaloob ng Espiritu ng Diyos, tayo ay patuloy na hahayo at maglilingkod. Sa bandang huli ng banal na misa, tayo ay susuguin sa mga katagang pamilyar sa atin. Humayo kayong mapayapa. Ang mga salitang ito ay naguudyok sa atin na tupdin ang ating misyon pagkatapos ng pagdiriwang ng misa tulad ng ginagawa natin ngayon. Taglay ang masiglang inspirasyon ng Panginoon, patuloy tayong tutugon sa hamon ng buhay sa panahong ito ng ating kinalalagyan. Nawa, ang halimbawa ng mahal na Birhen ng Kaysasay, ang maging huwara natin sa marami pa nating mga gampanin at mga binabalak gawin. Nawa, ang ating palagiang pagdulog sa Kanya, sa Kanyang makainang proteksyon bilang kabiyak ng Espiritong Banal, ang ating maging laging tanggulan at lakas. Tatayo po tayong lahat at ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mamuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingi natin sa Diyos na mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Ang ating sasambitin, Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin mo ang iyong bayan. Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang sa tulong ng Espiritu Santo ay madala nila ang bayan ng Diyos sa kaganapan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga Kristiyano at mga taong may mabuting kalooban, upang sa taong ito ng ekumenismo at pag-uusap hinggil sa pananampalataya ay mabigkis sila ng Espiritu sa dalisay na pagkakaisa. Manalangin tayo. Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng ating bansa, upang maging bukas ang kanilang mga puso sa pagkilos ng Espiritu, at nang madala ang ating bayan sa tunay na kaayusan at pag-unlad. Manalangin tayo. Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga Kristiyanong naghahangad na lumago sa pagiging mga kaanib ng simbahan, upang talagang lumigaya sila sa kanilang paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang sa lakas na galing sa Espiritu ay lumago tayo sa pagkakaisa at sa sagisag na magkalat ng pag-ibig sa daigdig. Manalangin tayo. Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin mo ang iyong bayan. Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin mo ang iyong bayan. Ama naming naghandog sa amin ng Espiritu Santo, pukawin mo ang aming mga puso upang magsikap kaming mabuhay sa pag-ibig at sa pagtalima sa kalooban ng iyong anak, na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Amen.
sumasambot at magmamahal sa'yo. Diyos, lumapit ka sa sanlibutan sa iyong kagandahan. Paglalit mo ang aming mula sa lupa at kapuri-puri ka, Diyos, sa lumapit ka sa sanlibutan sa iyong kagandahan. Paglalit mo ang aming biyanin mula sa katas ng ubas at lima ng araw. Ang alak na ito na ibigay ng iyong Espiritu. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahain ito na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa magitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin na ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy iyong ibinuhos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na banal na mahal, tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang namarito anak, na siyang nagulat sa bulag, sa biyaya'y nagpalakat, at nakiramay sa lahat. Ang lahat po'y magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo
Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kabutihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay, buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo. At ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong dadasalin para sa mga sumusubaybay o sumasama sa atin sa pamamagitan ng FB Live, ang Act of Spiritual Communion Prayer. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito,
hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo ng makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa, at takbuhan naming mga makasalanan. Nauunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming kaluluwa, upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen, upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami ipamagitan sa makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Sa pagkakataong pong ito, atin ngayong dasalin ng tahimik sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinglang at kasamaan ng mundong ito. At higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon, upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan, ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po sandali. Sa ngalan po ng mga kapatid na paring naglilingkod at kasamahang paring naglilingkod dito sa parokya at pambansang dambana ni Padre Pio, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa nanguna upang maipagdiwang natin ng simple at ayon sa patakaran ng pamahalaan ang pagpupugay natin at pagpapakita ng pagmamahal. Hindi lamang sa Panginoong Jesus, hindi lamang sa Panginoong Diyos, sa Diyos Ama, kundi higit sa lahat, sa mahal na Birhen. Salamat po sa 10 barangay na nagpakita ng suporta para maipagdiwang at makapag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birhen ngayong huling araw ng Mayo bilang pagpapakita ng pagmamahal sa Kanya. Sa mga naging sponsors po ng araw na ito, marami pong salamat. Special po ang ating pasasalamat sa pangunguna ni Father Froy at ni Pilar Malipol sa kanilang pagsusumikap na gawing makabuluhan ang araw na ito bilang pagpapakita ng pagmamahal natin sa mahal na ilang. Palakpakan po natin silang lahat. Salamat din po sa mga tumatangkilik sa ating Kapio Vlog. Huwag niyo pong kalimutang i-like, i-share ang ating Kapio Vlog bilang makabagong pamamaraan ng pagpapahayag ng mabuting balita, ng kaligtasan. Mahigit na po kaming 1,000. Salamat po sa 1,000 plus na subscribers. Kung kayo po ay number 1 subscriber namin, ika-100 subscriber, ika-500 subscriber, at ika-1,000 subscriber, makikipadala po sa amin ng proof na kayo ang number na mga binanggit ko at kami po ay magbibigay ng kaunting alaala sa inyo in the name of Padre Pio. Ganon din po, patuloy po nating suportahan ang ating mga pagdiriwang ng banal na misa tuwing umaga, alas 7, alas 12, at alas 5 ng hapon from Monday to Saturday, at kapag ka naman po linggo, 8:08 ng umaga, 12:30 ng tanghali at 5:00
ng hapon. Ganun na din po ang ating healing masses. Ang healing masses po natin ay katulad pa rin nung mga schedule natin bago po tayo mag-lockdown. Gusto ko rin pong ipaalam, lalo na po sa ating mga nanonood na mga devotees and pilgrims at parishioners, na ang Santo Tomas po, ang Calabarzon area ay under general community quarantine pa rin hanggang June 15. Nananatili po tayong hindi pa bukas sa madla, bunga ng pandemyang ito. Ipagdasal po natin na nawa ay tayo ay makalampas dito ng sa krisis na ito, na buo ang pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan po ni Padre Pio, patuloy tayong hihingi ng awa at biyaya sa Diyos upang mapagtagumpayan natin at matuklasan na ang lunas dito. Muli po, maraming salamat. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.